Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, Senator Amy nabulabog na, sinuwalat, Subiri PBBM, Palasyo, itinuro, takot na. Nako. Yan po ang ating aalamin mga kababayan dito po kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang tanong dito, umiwas ba si Senator Amy Marcos sa issue na ito? Umiwas ba si Senator Amy sa gulo na ito? Dito natin yan malalaman, i-analyze natin ang kanyang interview, ang kanyang mga answers si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, pasok! Magandang umaga po, Senator Amy Marcos. Good morning po, ma'am. Good morning! Kumusta na kayo? Kami ay hilo pa. Mabuti po naman, Senator Amy. Ang una pong tanong namin, bakit po kayo napapirma o pumirma dito po sa resolusyon na sumusuporta po sa change of leadership in the Senate? Yes, totoo yun at tama naman. Pero ang totoo, huling-huli na. Ito, ano rin wais rin itong si Amy Marcos. Tinatanong siya bakit ka pumirma. Parang rin sinabi niyang napilitan rin siya. Tingnan niyo ang sagot niya. Ako, no, sabi nga nila, may 13 boto na and kompleto na. So, nakibaka na rin ako. Nakibaka rin siya. So, hugas kamay. Hugas kamay para hindi siya, alam niyo naman ang mga politicians, okay? Para sa susunod na eleksyon, iboboto pa rin sila. Mga NP, dahil nasyonalista ako, 5 po kaming senador at sinabi nga na kompleto na daw yung boto. Kaya ako sa aking mga kasamaan, wala ako sa Marites talagang out of the loop. So yung kanyang reasoning, outro siya sa Marites. So yan mga kababayan, mukhang napilitan, no? Itong si Senator Amy, totoo kaya? Mga karibin natin na napilitan itong Senator Amy na bumoto rin, no? Para kasi nga nakisabay na lang siya, di ba? Kasi may mga bumoto na eh. Pero mga kababayan, kung talagang ikaw ay naninindigan, no? Talagang ipaglalaban mo 'yan. Di ba? Kahit sabihin pa natin marami na sila doon at nag-iisa ka na lang na hindi bumuboto, ay talagang paninindigan mo 'yan. Well, anyway, dito nga mga karibin natin, makikita natin, no? Kung ano ba talaga, di ba? Ano ba talaga si Senator Amy Marcos? Well, anyway, marami ang nagsasabi na pakitang tao lang yung pinapakita ni ni Senator Amy sa mga Duterte. Ba? Para hindi siya madamay sa ginagawa ng kanyang kapatid, mga kababayan. Parang eto, opinion lang ito mga karibin natin parang gusto niya ring bunulin, no? Yung mga Duterte supporters. Kasi kahit na Marcos ako, at least ipinagtatanggol ko yung mga Duterte, ba? Pero ano pa rin ako, Marcos pa rin ako. ang hirap pong no? Pero sana po wag. Eto, hindi naman ako nananawagan sa inyo. Total, mayroon naman kayong sariling pag-iisip, no? At nababasa ko lang din naman po ito sa mga komento ng ating mga kababayan, no? Sabi nila, sana wala nang makapasok na Marcos, Romualdez, at lahat po ng kapamilya nila at lahat po ng mga ka-team nila ngayong eleksyon, no? Ay walang makapasok. Para tumino naman ang ating bansa. Yan po ang komento ng ating mga kababayan, mostly ng kanilang mga comments, no? Kapag pinag-uusapan po si Senator Amy Marcos, ayan po ang kanilang kinokomento na sana daw wala na, wala nang Marcos, Romualdez at mga ka-team, no?
ni PBBM ang makapasok sa Senado or sa anumang posisyon sa gobyerno. Eh yan ay kung papayag po kayo. Ha? Are you sure, Senator Aimee? Ikaw nga yung number 1 Marites dyan sa Senado, tapos ngayon sasabihin mo out ka dyan sa Marites? Sa totoo lang, Senator Aimee, hindi ako naniniwala dyan. Kilala ka namin. Kilala ka namin na Marites ka. Ha? So wag mong i-reason out yung mga kwento mo na ikaw ay bumoto lang dahil nakibaka ka lang. Ko dahil kung saan lupa-lupa ako umabot, nasa Mindanao ako, nasa Basilan, Yan ang reason niya. Wala raw siya doon. Hindi siya nakimarites. Nabigla na lang siya na meron ng ganyan, kaya nakibaka na lang siya sa mga bumoto. Awi kung saan-saan. Hindi ko alam yung Marites, yung pala nagkagulo na. Ang alam ko kasi, yung unang intriga, si Jinggoy. Ang alam ko, si Senator Jinggoy ang tinutulak. Pagkatapos noon, si Senator Loren, talagang sabi nga, kung Bicol Express, Congress Express Bullet Train, ang bilis sa Kongreso, sa Senado naman, tsubibo po kami sa So meaning mga kababayan, si Senator Jinggoy sana ang magiging Senate President? Aba, naloko na tayo nito Eh pasabagay, wala rin naman pinagkaiba kung si Senator Chis Escudero or si Senator Jinggoy. Diba? Kasi parehas po sila nasa Pedialix hearing, diba? Oh. Parehas po nilang dinidikdik, dinudurog si Morales. Kaya yan. Pay the price, di ba? Oh, yan na po yung kabayaran siguro. Yan ay opinion lang natin mga kababayan Yan na yan siguro yung kabayaran ng kanilang mga ginagawa. Nako po. sometimes you're up, sometimes you're down. Pangkaraniwan na yung leadership change. Opo, pangkaraniwan po ang leadership change, pero bakit? This time, anong dahilan ho? Bakit kinakailangan magpalit ng Senate President? Nice question. Maraming haka-haka, hindi ko alam. Sabi kasi ni Senator Subiri, si SP Subiri alam ko has been under a lot of pressure kasi yung powers that be, ika nga niya, ako'y nagkokot lamang, hindi natutuwa sa kanya, ang bagal-bagal at tinututulan pa raw yung mga admin measures katulad ng PI. Sino kaya yan? Sino kaya yan? In fairness naman kay Senator Amy Marcos, siya rin yung nanguna doon sa PI na yan, di ba? Ang alam ko, marami ring unhappy sa hatian ng mga committee, so maraming nagre-reklamo. Lagi namang ganon, sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma. So, ibig sabihin ni Senator Amy Marcos dito, maraming ring mga senador raw na hindi nagustuhan nila yung ginawa ni Senator Mig Zubiri. Yung hatian raw. Ano itong mga hatian na ito? Di ba? Kung i-analyze mo, ano itong mga hatian na ito? Hindi ba ito tungkol sa budget? Di ba? Hindi, sa committee daw sa committee. Yung mga chairmanship siguro mga karibin natin, no? Yung iba ay naiinggit. Kita mo ngayon mga kababayan. Kita nyo ngayon kung sino po talaga yung naiinggit dyan sa mga hatian sa chairmanship. Sino po ba ang napromote ng masyadong napakataas? Di ba? Senator Jinggoy Estrada. Top 2. Sa pinaka makapangyarihang senador sa Senado. Pumalit po siya kay Senator Loren Legarda. Ano mga ba itong posisyon ni Senator Jinggoy? Senate President for temporary. Yan Yan mga kababayan, yung bagong posisyon. Pangalawa sa Senate President. O, di ba? O, kung sinasabi ni Senator Amy Marcos na nagkakaroon ng inggitan at sa hatian ng mga komite, o siguro ko yung chairmanship or something like position. O, eto na po yung yung ebidensya. Eto na po yung resibo. Tingnan nyo na lang si Senator Jinggoy Estrada. Convicted senator. Totoo naman, umamin din naman siya, di ba? For bribery, mga kababayan. At abang-abangan po natin si Senator Bong Revilla. Baka magkaroon rin ito ng mahalagang gagampanan dito sa Senado. Di ba?
Kasi may mga bali-balita na lumalabas na dahil po sa paa. Kaya na football itong si ex-Senate President Mig Zubiri. Nako. Kasi may usap-usapan, may narinig akong kwento na meron raw mga billions of pesos na pera na instead na mailagay doon sa Senado, napunta sa Kongreso. I'm not talking here of corruption walang corruption. Merong mga allotted money na mapunta sana sa Senado na billions of pesos na napunta sa Kongreso. Ito yung raw ito di umano ang nadismaya ang ibang mga senador kay Zubiri. Okay? Narinig ko rin dun sa budget kung paano nasingitan ang Senado ng kung ano-anong AKAP, 12 billion para sa PI. Kaya nga, yung 12 billion na yan, I think yun ang nadinig ko di ako sure, pero 12 billion raw, napapunta sana dyan sa Senado na yan, napunta ngayon sa Kongreso. Maraming nabulanta doon at parang bakit hindi kami bilantayan. So may mga ganon na issue. Ako, wala ako sa diskusyon sinasabi ko lang yung mga narinig ko kasi second hand hearsay na po. So, dalawa na yung talagang malalaglag si Zubiri. Isa na doon, hindi na siya suportado sa kapwa niya senador dahil doon. Tapos, may kapangyarihan pang nasaktan dahil dyan sa PIDEA hearing na yan. Talagang matatanggal si Zubiri. At tulad ng sinabi ko sa dulo ako ng walang hanggang Pilipinas. Senator Amy, alam po naman natin kanin nyo, di ba? Common naman itong leadership change. Pero mostly po, dalawang bagay lang yan Either Ito yung sabi ni Cebuana Gyud ako. Ang gusto kong botohin sa next senador ay si Attorney Harry Roque, Attorney Sal Panelo, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, J.M. Morales. Ayan. external factor, o internal. Dito ho ba Isama nyo na rin si Bantag, mga kababayan. Diba? Para talaga malinis talaga ang gobyernong ito. Isama nyo si Bantag, huwag niyong kalimutan, kay Bantag po tayo nagsimula lahat di ba? I mean, kay Bantag po tayo sumuporta. Sinuportahan po natin si General Bantag sa simula pa lang. Kaya kung tatakbo po si Senator, yan, si General Bantag sa Senado, nang makagandi naman po doon sa niya, di ba? Para patas. Nang matuluyan na po yung anak ni I mean, makasuhan. Hindi pala matuluyan ako, baka maano tayo nito yung anak ba ni ni Remulla, di ba? Makaganti naman. Hirap naman po kung puro lang yung nakikita nyo puro yung side lang ni Duterte, di ba? Yung ngayon, no? Na mas matindi pa, nako. Yung mga ginagawa hindi nyo nakikita. Huwag kayong magbulag-bulagan, mga kababayan. Magbingi-bingian. Kasi parang niloloko na nga po tayo di ba? Niloloko na po tayo, nagfi-feed na po sila ng mga paninira sa mga Duterte. Yung mga paninira nila na hindi naman totoo. Di ba? Sa last vlog natin makikita nyo kung paano nila siniraan ng Duterte. At eto ngayon, Senator Aimee naghuhugas kamay. Di ba? Dahil pumirma nga siya. Doon sa na yan. Ano ba yan? Resolution ba yan? Para mawala yung palitan. Ba? Pumirma po siya. Ibig sabihin lang po, dito mga kababayan, kahit anong sabihin po ni Senator Amy Marcos, ang papasok lang po sa utak ng Pilipino, ng mga kababayan natin, ay talagang kapatid. Kapatid ay kapatid, no? Blood is thicker than water. Diba? Dito natin mapapatunayan yan. Kasi kahit ikaw, diba? Nakisabay lang, ganun. Nakipirma na rin. Hindi pwedeng ganun. Pinag-isipan mo yan, syempre. Before ka pipirma sa isang bagay, pinag-isipan mo po yan. At sa palagay mo po, ito po ang makakabuti na palitan na nga si Zubiri, no? Well, anyway, kung deserving naman palitan si Zubiri, mga kababayan,
That's good. Palakpakan po natin, di ba? Pero ang nakakapagtaka lang, mga karbi natin, no? Kung, ayan kung may nagawa si Subiri na talagang hindi acceptable, napaka-unfair naman po, no? Na si Senator Jinggoy Estrada ay na-promote ng ganun-ganon, di ba? At saka, eto, napansin ko lang mga kababayan, no? Senator Estrada, Senator Bong Revilla, sino pa ba yung iba? Rafi Tulfo, di ba? Sino pa? Robin Padilla. Sino pa? Si Robin Padilla, ex-con na yan, di ba? Ex-con na. Etong tatlo, ano na to? Yeah. Mga to may mga kaso na hinatulan na talaga sila. Yung iba nga nakulong pa. Si Senator Rafi Tulfo ba meron din? I think meron di ba? All of these mga kababayan are convicted, no? Pero etong po ang kinukuha nila. Mga disposable. Ay nako, talaga mga kababayan, ang hirap no? Ang hirap lang tanggapin na parang pwede kayang gumawa ng batas mga kababayan na kapag ikaw ay convicted or something na may kinasuhan ka at napatunayan na ikaw nga ay nagkasala, ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa ating bansa, no? Kasi po mga karibin natin, magkakaroon na po ng bahid, no? Yung reputasyon bilang isang magandang ehemplo sa ating mga kababayan sa pagkakaroon po ng good governance. Kasi mismo sa iyong sarili, walang good governance mga kababayan. Sana po, no? Yung ating mga, hindi ko lang po alam kung mayroon pong existing na batas, no? Kasi kung may existing na batas, sana hindi na ito nakatakbong mga ito, di ba? Kasi hinatulan na po sila ng guilty. Pero ngayon, nandyan pa rin. Yan po sana ang pukusan ninyo mga mambabatas. No? Hindi po yung gentleman's agreement na wala naman. Ay, meron pala. Yung bago. New model, no? Ang tinatawag na new model agreement. Pero sa administrasyong ito, meron. So yan mga kababayan, payag po ba kayo? Ito na lang, tanong ko na lang po sa inyong lahat mga karibin natin. Payag po ba kayo na magkaroon ng batas, no? Na kung ang isang tao ay magkasala at napatunayang nagkasala sa hukuman, at siya po talaga ay guilty sa kanyang ginawang kasalanan, hindi na po pwedeng makatakbo sa anumang posisyon ng ating bansa. Nako, mukhang malabong maipasang batas na ito. Harangin po ito. Marami po ang nandyan. Baka halos lahat sila magkatatanggal mga kababayan. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion, reaction, criticism patungkol po sa video ito. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.